Ang Pilipinas ay isang conservative na bansa. Isa tayo sa bansang malaki ang pagtatalo pagdating sa usaping ito. Marami ang nahihiyang pag-usapan ang mga bagay-bagay na may kaugnayan dito. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang malaman ang totoong estado ni Juan sa usapin ng sex? Oops! Pero bago yan, KSP, huwag mo kalimutan bigyan ako ng like, i-subscribe ang ating munting channel, at isama mo na rin ang maliit na kampana para isa ka sa mga unang makakakita at mabigyan ng notification sa mga susunod nating uploads. Noong pumasok ang dekada 90, ay pumapalo lamang sa 20 million ang populasyon sa bansa. Di hamak na mas maliit ito sa mga bansang kasing laki at nakakalintulad na ekonomiya ng bansa. Ngunit kamakailan lamang ay pumalo na tayo sa 100 milyong populasyon. Ang isang malaking dahilan nito ay ang kawalan ng kaalaman sa usapang sex. Ayon sa DOH, 1 hanggang 2 sa 10 kabataan na may edad 10 hanggang 19 ay nabubuntis agad ng maaga. At ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kulang-kulang 200,000 mga kabataan sa bansa ang nabubuntis na wala pang edad na 20. Ngunit paano nga ba nahahantong sa ganitong sitwasyon ang mga kabataang ito? Likas sa mga kabataan ang pagiging mapuso, malikot ang utak at gusto nilang subukan ang mga bagay na hindi nila alam. Kung kaya't ang karamihan sa mga kabataan sa kasalukuyan ay walang kaalam-alam sa responsibilidad na kanilang kaharapin. Isa sa mga naging hakbang ng gobyerno ang sex education upang ipalaganap ang mga maaring masamang kahantungan ng maagang panganganak. Ngunit maraming magulang ang hindi sumang-ayon dito. Inilalagay lang daw lalo nila ang mga kabataan sa tukso. Ano ang salitang sex para kay Juan? Ano pumapasok sa isip mo pag narinig mo salitang sex? Sex? Sex and gender, siguro. Love. Kinikilig. Bastos. Bastos. Marami sa atin ang natatakot mag-open tungkol sa usaping ito. Nahihiya, maaring hindi katanggap-tanggap sa pamilya o di kaya ay konserbatibo ang mga magulang. Ngunit ayon sa isang survey, ang kawalan ng tamang pag-uusap ng magulang at mga anak ay isa sa mataas na dahilan ng pagbubuntis ng ating mga kabataan. Ngunit para kay Juan, ano nga ba talaga ang sex? Sa tuwing nababanggit ang salitang ito, marami sa atin ang natatawa o nahihiyang pag-usapan sa karamihan. Tama nga bang isakabit-balikat na lamang ang problemang ito? O nararapat na pag-usapan o masolusyonan ang pagiging ignorante ng ating mga kabataan? Saan nga ba kayang isigaw ni Juan ang salitang ito upang madinig ng lahat ang lumulubog na problema nito sa bansa? Ayon sa pinakabagong talaan ng PSA, umaabot ng 1 milyong mga kabataan na wala pang tamang edad ang nabubuntis sa loob ng 5 taon. Ito rin ang isa sa mga tinitingnan kung bakit nananatili tayong dumarapa sa kahirapan. At ayon sa PAPCOM, isang ahensya na patuloy nag-aaral sa usaping problema ng bansa, ang maagang pagbubuntis ay malaki ang maaring idulot sa paglago at pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit sinabi din nila sa isang pahayag na hindi naman porket na buntis na maaga ay habang buhay ka na magiging pasanin ng lipunan. Kung kaya't nagsulong sila ng mga advokasya na naglalayon upang mapaliit ang porsyento na nabubuntis at nabigyan din sila ng pag-asa. Dito nga ay sinulong nila ang isang batas na tinatawag na Teen Prevention Law. Isang batas na maghihikayat sa mga batang ina na magkaroon ng magandang kinabukasan at patuloy lumaban. Isa pa sa sinusulong ng ahensya ay ang maagang kaalaman sa usaping ito. Ang maibigay na agad sa mga bata ang tama at maling kaisipan patungkol dito, na siya magiging sanhi ng pagkakaroon ng curiosity nila sa nasabing usapin. Naniniwala sila na kung maituturo lamang ito ng tama at naaayon sa guidelines, ay mai-impart sa mga kabataan ng wastong pag-iisip. Sa ganon, ay magiging aware sila sa mga masamang dulot nito. Ikaw, pabor ka ba sa maagang pag-aaral dito ng ating mga kabataan? Mababawasan nga ba nito ang pangunahing problema ng bansa? Marami sa atin ang ayaw at patuloy tinututulan ito dahil sa kinamulatang pag-uugali nating mga Pilipino. At mayroon din mong pabor at naiintindihan ang ninanais ng ahensyang nagsusulong dito. Sa ngayon, nasaan na nga ba si Juan sa usaping ito? Tama nga kaya ang daan na lalandasin natin patungo sa kinabukasan ng ating mga kabataan? Yan ang tanong na gusto nating masagot sa kasalukuyan.
Ano man ang piliin natin, isa lang naman ang gusto ng lahat. Ang maiwasan ang maagang pagbubuntis ng kabataan at masolusyonan ang kahirapan ni Juan. Whoops! KSP, natungayan mo ang kwento na talaga namang guguhit sa ating isipan. Maaaring magustuhan mo o hindi ang video na ito. Maaari ka mag-comment sa ibaba upang malaman ko kung ano ang iyong saloobin. Negatibo man yan o positibo, ay ipagpapasalamat ko po ito. Paano ka SP? Huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe ang ating munting channel, at pinutin mo na rin ang maliit na kampana upang updated ka sa mga video na ating i-upload. Whoops! Peace yo!